Happy ka ba sa income mo ngayon? Ay pag di ka happy, ibig sabihin kulang pa ang iyong kaalaman. Nako, yung mga kaibigan mo, hindi mo tunay na kaibigan. Nandun lang yan kasi may makukuha po sa inyo. Ito, talagang walang asenso tong mga ganitong tao. Mahilig manisi ng kapwa. Videos that will make you wealthy and debt-free. Mga friendship, may makakilala kayo may sakit na paralyzed. Hindi sila makagalaw dahil wala silang salapi. Nako mga friendship, pag-uusapan natin sa araw na ito kung paano natin iwasan ang 10 ugali na magpapahirap sa buhay mo. Hi there, this is Chinky Tan, also known as your pambansang world coach. Oy, exciting tong pag-usapan natin sa araw na ito. We are going to make a checklist. Okay? We're gonna check it twice. We're gonna find out if you're gonna be naughty or nice. What? Hindi. Gagawa po tayo ng checklist mga kapatid. No? Kung kayo po ay nagpo-fall under this category, if you have this 1 to 10, kahit na medyo mga 5 lang, medyo nanganganib po tayo at kailangan natin baguhin para hindi tayo maghirap. Ano po yung tinatawag na maling pag-uugali po at pangit na ugali pagdating sa pera? Number 1, pagiging close-minded. Yung parang pagka may nag-o-offer sa'yo, nagtuturo sa'yo, yung parang feeling mo alam mo na lahat. Alam mo, magandang negosyo to. Alam mo, pwede mo gawin. Ay, hindi na. Okay na ako. Ito lang atin-atin ang usap tayo. Kung talagang alam mo ang lahat sa buhay, ibig sabihin, maginhawa ka na at mayaman ka na. Agree? Pag hindi mo pa kinikita yung talagang target mo, ibig sabihin, hindi mo pa masyadong alam. Simple lang. Ikaw, happy ka ba sa income mo ngayon? Ay pag di ka happy, ibig sabihin kulang pa ang iyong kaalaman, 'di ba? At wala ka pang masyadong alam. Alam mo, sa totoo lang, itong maling mindset na ito, na alam ko na 'yan, 'di ba? Pagiging close-minded mo is the one that's gonna push you to become poor. Number 2, pessimism or pagka-negative. May kakilala ba kayong mga tao talaga nilikha lang talaga ni Lord para maging nega sa buhay mo? Di ba? Yung talagang, paano na kung malugi? Paano na kung walang mangyari? Paano na? Alam mo, imbis na gumawa ng paraan, naghahanap ng dahilan eh. Alam mo, nagsabog si Lord na talagang kanegahan. Present siya, absent tayo. Kaya nga, alam mo, if you are also experiencing this type of negative way of thinking, alam mo, kailangan po natin baguhin. Because your way of thinking will dictate your way of living. Wrong way of thinking, wrong way of living. Poor way of thinking, poor way of living. Agree? Pangatlong ugali na magpapahirap po sa atin, kayabangan. Yung mahangin, yung overconfidence sa sarili, yung parang feeling niya siya yung superior, feeling niya siya pinakamagaling, pinakamatalino, pinakamaganda, pinakalahat, pinakamayaman. Alam mo, ito lang, kung ikaw nang pinaka talaga, kakaunti ang kaibigan mo. At kung magkaroon ka ng kaibigan, kung ikaw mayabang, nako, yung mga kaibigan mo hindi mo tunay na kaibigan, nandun lang yan kasi may makukuha po sa inyo. Meron silang pakinabang sa inyo. Pero oras na wala na, nako, iiwanan ka na mga yun. Sino bang magtitiis na ugali na isang taong mayabang? Wala lang choice yung mga iba kasi ikaw yung nagbibigay ng pera. Ikaw yung parang ikaw yung sikat Agree? Kaya friendship yan ang pangatlo. Check nyo kung may kayabangan pa sa katawan mo. Pang-apat na ugali na magpapahirap po sa atin, yung matatakutin. Yung you always have fear ba? The fear of failure, the fear of loss, the fear of not having enough, the fear that nothing will happen. Alam mo, nagiging horror movie tuloy ang buhay natin kasi wala tayong nang iniisip kundi panay fear Alam mo, one thing that I've learned in fear is this. If you always live in fear, you will never succeed because you will never try. Mas nakakatakot pa nga kaysa dako ang mga possibilities. Kilala si dako? Ako hindi ko kilala At hindi yung mga possibilities na pwedeng mangyaring maganda sa buhay nyo. Panglimang ugali na pwede talaga magpahirap po sa atin, ang inggit. Oo. Diba? Yung may nakita kang mas maganda sa ibang tao, nainggit ka, nape-pressure ka, diba? Yung parang kung ano yung na-achieve nila, parang feeling mo, kawawa ka, failure ka. Kaya nga nung meron ako isang ginawang short vlog lang, sinabi ko, kasi sa TikTok po, may mga taong bumibenta ng 20+ million na kanilang produkto sa loob na 3 oras. Nung sinabi ko nga, nabalitaan mo, anong naging feeling mo? Na-inspire ka ba o nainggit? So, gets nyo, importante yan. Pag naiinggit po tayo, nakaka-demotivate po talaga yan. Number 6 na pag-uugali that can make you really poor, procrastination. Bukas na lang, manyana na lang, pinabubukas mo. Kaya ang wala nga nangyayari sa buhay po natin. Bakit? Wala ka kasing ginagawa Diba? Yung parang naghihintay ka lang. Maniwala ka. Kung may project ka at naghihintay ka, hindi mangyayari yun. Bago pa tayo pumunta sa 7 up to 10, batiin muna natin si All About You. Si Teacher Yash, maraming salamat. Ugali number 7 that will make us poor is the bahala na attitude. Di ba? Bahala na si Lord, bahala na si Batman. Ito lang There are two sides of the coin. Yung tinatawag nating
faith, di ba? Yung parang may tiwala tayo that God will really do something in our behalf. Pero meron naman yung tinatawag na apathy. Na ibig sabihin na apathy na wala kang gagawin. Kasi sa totoo lang, ang sinabi sa Bible, faith without works is dead. Kahit na may faith ka, pananalig ka, pero pag wala kang ginagawa, walang mangyayari. Agree? A man who does not work shall not eat. That's according also to the Bible. Kaya hindi po tayong bahala na attitude. Kailangan meron pa rin tayong gawin on our part. Number 8 attitude that can really make us poor is madamot. Pagiging selfish, iniisip lang parati ang sarili. What's in it for me? Pag pumasok sa isang relasyon, tinatanong mo, ano makukuha ko dito? Hindi ano yung maibibigay ko. Alam mo, kung madamot ka, iniisip mo lang at nilalamangan mo yung kapwa mo, maniwala ka, magiging poor ka one day. Bakit? Wala namang magtatagal sa yung kaibigan. Number 9, na talagang pwede ring magpahirap sa'yo, is pagiging impulsive buyer. Na hindi mo makontrol ang iyong pag-add to cart at pag-check out kahit wala kang pera. At pinababayad mo na lang sa mga tao nyo sa bahay at sabihin mo, abunuhan nyo na lang. At nung sinisingil ka na, nagkalimutan na. Di ba? Huwag tayo masyadong impulsive. Kung walang pera, huwag mo nang bumili. Huwag mo nang mag-add to cart. Di ba? Mag-ipon muna. And bago tayo mag-number 10, mag-roll call muna tayo. Ha? Saan sa 10 ugali na ikaw ay guilty? Number 1, close-minded ka ba? Sulat mo, check. Pessimist ka ba? Nauunang pagkanega mo bago mag-isip ka ng potential. Number 3, may hangin ka ba? Mayabang ka ba? Number 4, matatakuting ka ba? Number 5, inggitera ka ba? Number 6, may manyana habit ka ba? Number 7, bahala na attitude. Hindi ka na nag-iisip ng kinabukasan. Number 8, madamot ka, iniisip mo na sarili mo. Number 9, impulsive ka. Or number 10, ito, talagang walang asenso tong mga ganitong tao. Mahilig manisi ng kapwa. Sino ba ang may sala? Si Mea Culpa. Alam mo, ito lang bago po tayo manisi ng ibang tao, sisihin muna natin ang ating sarili. Alam mo, imposible na lahat na nagkasala, ikaw ay hindi. Kaya nga minsan hindi makamove on ng tao. Alam mo, ba't ako maging mahirap? Kasi nga yung mga kapatid ko, hindi ako tinulungan mga magulang ko. Alam mo, sasabihin ko po sa inyo, kung ikaw ay medyo down, kung walang feeling mo na walang tumutulong sa'yo, sometimes, I'm not saying all the times, the reason why you are the person that you are today because that's the way you chose to be, pinili mo yan. Kaya nga, ano ba sa 10 ugali? Sa 1 to 10, how many? Ikaw, score mo. Pakisulat lang sa comment section. From 1 to 10, ilan ang score mo? Pero para sa mga tao na medyo from 5 to up, 5 to up, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pwede pa rin magbago yan, friendship, kung makikita mo lang sarili mo na ikaw ay magbabago. Kaya ang tanong ko po sa inyo, gusto mo bang magbago ang pananaw mo pagdating sa pera? Pag ang sagot mo ay oo, meron akong magandang balita sa iyo. Ilista mo tong calendar na date na ito, February 17 and 18 na next year yan, 2023. Ako ay magkakaroon ng isang special workshop para sa mga special na tao na open-minded. At the same time, yung gusto talaga magbago buhay. Gusto talaga magbago ang pananaw. Dahil magtuturo po ako kung paano kita tutulungan para maging unang milyonaryo sa inyong pamilya. Kung gusto nyo malaman kung paano at interesado kayo, ikilink nyo na lang po yung comment section. Sa may comment section po, may link po dun. Or sa description na may link. Panoorin nyo yung video para malaman nyo paano kayo maka-join at makasali. Mga friendship, maraming salamat. Sana naman naliwanagan kayo na ang pangit nating ugali ang nagpapahirap po talaga sa atin. Kaya nga sana huwag kayong maging biktima. Tatandaan, ang pagyaman po ay napag-aaralan. This is Chingitan saying to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Ching positive. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.